Hi everyone! So this is the second part of my video of celebrating Tetsudo Linen 60th anniversary company party in Osaka, Japan. So ayun na nga, ang haba pa dyan ng title ko, pero nandito na nga kami sa sakyan, sinundo na kami at on the way na kami doon sa Hotel Grand Vea kasi doon gaganapin yung party. So bago nga ang lahat yan, hindi kami magkakasama sa isang sasakyan kasi nga masyado kaming madami, 20 Pinoy kami kaya hindi kami nagkasya. So 3 sasakyan yung ginamit namin papunta doon. And then we divided in 3 groups, kasama ko pala dito si Narina at Chona at yung iba pang kohay. So since Osaka ngayong pupuntahan namin at medyo mahaba-haba pa yung biyahe, kailangan naman dyan magpahinga at dahil nahihilo ako dyan, kailangan ko matulog kasi nakalimutan ko rin magdala ng Vicks. Vicks or kating ko nga yung ginagamit ko every time na may gala ako kasi mabilis akong mahilo sa biyahe. Medyo nga napahaba yung mga usapan namin dyan at sobrang excited na kami kung ano daw yung itsura nung pupuntahan namin kasi nga first time nga namin mag-celebrate ng company party dito sa company namin. Bale 3 PM na pala kami dyan ng hapon nakaalis kasi nga nanggaling pa kami sa trabaho ng ilang oras and after that, nag-ayos lang kami ng ilang minuto and then gora na. So habang nandito nga pala ako sa biyahe, umaura muna ako saglit para naman meron akong remembrance dito sa loob ng sasakyan. Charot. And there you go, nakarating na nga kami dito sa Osaka at nagparking muna saglit and then dumiretso na kami dito sa Hotel Grand Vea Osaka. Bala, itong hotel nga pala ang isa sa mga gawa namin dun sa company which is Tetsudo Linen. So sumakay muna kami dyan ng mga ilang elevator pa bago kami talaga makarating dun sa pinaka-event. Grabe, buti na lang nag-coat kami kasi pagbaba namin ng sasakyan sobrang lamig talaga sa labas as in super. So ayun na nga, habang naglalakad kami dyan papunta ng elevator, kanya-kanya kaming chika at nahihiya pa kami sa mga OOTD namin kasi feeling namin sobrang social na mga suot namin. Charot. So, nandito na nga kami sa loob ng elevator at ang ending, hindi kami nagkasya kaya sumunod na lang yung iba. So, ayun na nga, nandito na nga kami sa floor kung saan gaganapin yung party at tumiretso na naman kami ng CR para i-flex na naman yung OOTD namin. Kasama nga din pala namin itong bagong kohay na si Noro, kasama namin mag-flex ng OOTD at mag-selfie-selfie din pag may time. Grabe, sobrang daldal ng batang do pero nakaka-enjoy talaga siya kasama kaya naman pinupuri-puri talaga kami at sobrang naliligayahan din ako kasi pinupuri niya ako, charot. And finally, nandito na nga kami sa loob kung saan gaganapin yung party at kanya-kanya kaming table dyan, depende kung anong number yung nabunot mo. Grabe, pagpasok nga namin dito, napansin namin na sobrang dami ng tao at sobrang sosyal na mga damit nila. And then we found out na marami palang branches itong company namin. Merong sa Osaka, meron din sa Kyoto at bukod doon, iba't iba din yung lahi na hinahire nila. And bukod sa mga Hapon, mostly yung mga kasama namin dito sa event is yung mga Cambodian at Vietnamese. And before anything else, bago mag-start yung party, nag-speech muna ng intro itong may-ari ng company namin. And after the speech, naglagay na din sa table namin ng konting wine. And eto nga pala yung first menu na nilagay sa table namin at hindi ko din alam kung anong mga pangalan nito. And I guess pang vegetarian siya. So yung mga nagda-diet dyan, saktong-sakto pwedeng-pwede kayo dito. And nung mga time na yan, hindi talaga kami diet kasi sobrang gutom na kami. Wala pa naman kaming merienda bago umalis. And after namin kumain, nag-cheers or nagkampay kami dyan nung mga wine na iinumin namin. Pero hindi naman talaga ako dyan uminom kasi inaamoy ko pa lang yung alak na susukan na ako. At biglang natawa nga ako dyan sa itsura ni Carol. Tignan mo naman itsura niya, parang nakakain ng mapait na ampalaya. So, habang kumakain nga ako dyan, nagpa-raffle na itong company. Grabe, ang dami nilang mga prizes na pinamimigay. At habang nagbubunutan nga ng mga numbers at nagpapa-raffle, kumakain na ako dyan kasi sobrang gutom na ako mga bihi. Actually, hindi ko talaga bet yung kinain ko dyan kasi feeling ko hilaw pa yung mga karne at tista pero napilitan na lang ako kasi sobrang gutom na ako. At dahil nga hindi pa ako nabusog sa kinain ko, pumila ako dito para kumuha ng kanin. At habang pumipila nga, ito naman kasama ko si Chona, hinila agad ako kasi para daw magpipicture dun sa mga boss namin sa company. So, ang ending, naubusan kami ng kanin kasi nga sobrang dami ng mga bisita. At ayun na nga, dahil nga sa dami kong kinain ng first menu pa lang nilagay sa table, akala ko wala nang darating na pagkain. Grabe, sobrang dami pa pala. At ayun na nga, dahil nga sobrang natakam ako sa mga pagkain na sumunod, kumain ulit ako dyan kahit sobrang busog ko na as in. Nga ilang oras din bago natapos yung paraffle at pamigay ng prizes ng company. Kaya habang nagpaparaffle sila at nagbubunutan ng numbers, eto, napasimple lang akong kumain. Actually, hindi naman talaga ako interested sa mga pinaraffle nila kasi I'm sure hindi naman ako swerte pagdating sa mga ganyan kaya dinaan ko na lang talaga sa kain. Medyo binabagalan ko nga dyan yung pagkain ko para hindi halatang gutom na gutom ako kasi nakatingin sa amin yung handler namin. At habang kumakain nga ako dyan, may dumating na naman na isang menu kaya mas lalo akong natakam kaya nagpasimple ulit ako.
Hindi pa nga natapos dyan yung paraffle kasi sobrang haba ba naman. Kaya naisip ko muna pumunta dito ng comfort room para naman mag-flex nitong OOTD ko for today's video. At kung napansin nyo, ibang coat na naman yung gamit ko. Kay Rina nga pala to, hiniram ko lang saglit kasi naiwan ko dun sa may entrance yung coat ko. Ayoko nang balikan kasi may number pa. Medyo kasi malamig na nung mga time na yan at medyo din napadami yung kain ko kaya kailangan ko magsuot talaga ng coat. Pagbalik ko nga dito sa loob ng party ay nagkakagulo na kasi nag-uunahan sila ng mga prizes. Tapos na kasi yung mga paraffle at in-announce na rin kung sino yung mga nanalo at binigyan din ng chance yung mga hindi pa nabunot. Kaya naman medyo nagkakagulo sila at natutuwa nga sila at nag-uunahan sila kung sino ba talagang mananalo para sa prizes. At habang abala sila sa games na yun, ayun may dumating ulit na dessert kaya kinain ko na muna saglit. Charot. By the way, ako nga pala yung huling nabunot sa raffle so nanalo nga din pala ako ng blower. Sobrang expensive daw nun kaya sobrang tuwang-tuwa ba naman ako kasi first time ko mabunot sa raffle for the very first time sa buong buhay ko. Kaya naman kinalmahan ko na lang dyan at tinaan ko na lang sa pagkain nitong dessert at sinabayan ko na rin pala nitong napakapait na kape as in sobrang pait niya, mas bitter pa sa mga ex nyo. Charot. And there you go, sakto natapos na ako diyang kumain at patapos na din tong party kaya naman nag-last message na yung owner nitong company. And since this is the 60th anniversary celebration of the company, medyo mahaba nga yung message siya ng owner at may papalakpakan pa yung mga person. And finally, the party is over. So, nasa labas na nga kami dyan at papunta na kami dun sa parking area para umuwi na. Grabe, sobrang ingay namin dyan. Enjoy na enjoy kasi talaga kami nung party at may mga picture pa pala kami sa mga boss namin. Nandito na nga kami sa may parking area para sumakay na ng sasakyan at hindi pa rin kami natatapos kakachika kasi nga hindi pa kami nakakaget over sa event. And then, nandito na nga kami sa loob ng sasakyan at konting chika pa kami dyan at maya-maya nagpahinga na kami saglit kasi almost 2 hours pa yung biyahe papunta ng Kyoto. Medyo naubos na nga yung energy namin dyan pero sobrang nag-enjoy naman kami sa party. Gusto pa nga namin magka-party sa susunod na taon. And we do hope so na meron pa din company party next year para naman ma-experience namin for the last time. At dito na din nagtatapos yung 60th anniversary celebration of the company. Hanggang dito na lang. Bye!